Sa pag-isa, di raw pwede itong mawala. Pero sa kada hiwa, siguradong mapapaiyak ka. Yan ang sibuyas. Pero mapapaiyak ka rin daw sa tuwa kapag nalaman mo ang benepisyong dulot nito. Dito sa isang barangay sa Uson, Masbate, sibuyas ang sakalam na sangkap ng 40 anyos sa si Elenita Larrieta. Sa kanyang munting bakuran, iba't ibang halaman na raw ang kanyang pinaparami. Nagbunga na raw kasi ang pagiging plantita niya nang magkaroon siya ng urinary tract infection o UTI. Mahirap po umihi, sir, pabalik-balik sa CR, ihi ng ihi, tapos patak-patak lang po. Kaya nahirapan po talaga ako. Iba't ibang halamang gamot na rin daw ang kanyang nasubukan. Pero ang paborito niya, ang sibuyas na pwede palang gawing tsaa. Nag-research po ako kung talagang totoo yun. At saka pagkatapos ko pong research yun, ginawa ko po, talagang in-apply ko po sa sarili ko. Ayun po, nawala po yung UTI ko po. Bukod sa naging mainam daw para sa kanyang UTI, ang onion and honey tea, nakatulong din daw ito sa kanyang irregular na buwan ng dalaw. Irregular po yung mens ko, sir, dahil di ko po alam kung bakit nagkaganoon dahil nung previous po, hindi po ganun ang regla ko. Talagang buwan-buwan po ako dinadatnan. Tapos, nung nalaygit po ako, doon po nag-irregular yung regla ko po. Mainit po ang ulo ko. At saka masakit po yung puson ko. Hindi ka raw maiiyak sa paggawa ng onion and honey tea dahil easy-peasy lamang ang recipe. Maghiwa lang ng 2 pirasong sibuyas. Tsaka pakuluan sa loob ng 8 minuto. Isalin ang tinimplahan ng honey bilang pampatamis. At meron ka ng onion and honey tea. Ang bango, amoy durian, tapos pag ininom mo na, masarap, sir, masarap. Dahil po sa honey. Pwede po siyang inumin na walang honey, sir. Importante doon, yung mainom mo yung tea. Palamigin lang po natin. Dahil naniniwala si Elenita na sharing is caring, ibinahagi niya rin ang kanyang nahanap na recipe sa kanyang social media account. Albularyo po yung biyanan ko, kaya isa po siya sa nakuhanan ko ng idea na mag-vlog ng herbal po. Here's the tea, mga bi! Alam nyo ba na ayon po sa mga eksperto, totoong epektibo ang sibuyas pagdating sa dysmenorrhea. Meron kasi itong natural na flavonoid na tinatawag na quercetin na nakatutulong po sa uterine contractions para mabawasan ang period cramps. Kaya naman, hindi na raw tayo maiiyak sa sakit dulot ng dysmenorrhea. Ayon sa ating internist and health and wellness doctor na si Doc Oye Balburias, nakatutulong ang sibuyas sa pagpapababa ng insulin. So yung quercetin, yung bioactive compound ng sibuyas can contribute in lowering insulin, lowering testosterone. Pagka ganon, since lahat nga ng hormones affect each other, no? So pag tumataas ang testosterone, tumataas ang insulin, ibig sabihin nun, tumataas din yung estrogen. So kung ang isang babae may estrogen dominant status, then mababalik nito yung ratio ng estrogen towards progesterone. Dahil dito, ayon kay Doc, posible nga makatulong ang sibuyas para magkaroon ng regular menstruation. Pag nabalanse ang mga yan, ang babae magkakaroon siya ng normal and regular cycle without any premenstrual symptoms, no, or PMS symptoms. Yun dapat yung normal, pagka-balanse ang ating hormones. Ang problema ni Elenita sa kanyang irregular na buwan ng dalaw, nasolusyonan daw dahil sa madalas na pag-inom niya ng onion and honey tea. Ininom ko po siya nung meron po akong dalaw. Tapos yun po, naglabasan po yung mga buo-buo na itim na dugo. Talagang ini-encourage ko yung mga kababaihan na gawin din nila yung ginawa ko. Kasi yung sibuyas, yun lahat yun anti-inflammatory, antioxidant, as well as supporting hormone metabolism. Kaya nawala yung kanyang dysmenorrhea. Pero I guess hindi lang sa sibuyas, baka kombinasyon na rin ng mga iba-ibang gulay na kinakain niya. So it's not really naman just the sibuyas. Although talagang identified yung bioactive compounds kasi ng sibuyas. Bukod sa menstrual cycle, posible rin daw maging solusyon ang sibuyas sa mga problema ng kababaihan pagdating sa kanilang reproductive health.
Quercetin can help support in hormone metabolism, no? So, isa kasi sa mga hormones or several hormones na nakakaapekto sa fertility ay testosterone, insulin, no? At saka yung tinatawag nating luteinizing hormone. So, ito pag masyadong mataas, nakaka-contribute kung bakit nga mahihirapan ng isang babae na mabuntis, no? Kasi nakakaproblema siya sa kung paano na may metabolize. Pero ayon sa ating health and wellness doctor, hindi raw problema kung mapasobra sa pagkain ng sibuyas. Basta't samahan lang ng iba pang mga masusustansyang pagkain at healthy lifestyle. Wala naman akong nakita na nagkaroon ng toxicity kasi these are bioactive compounds na galing lamang sa totoong pagkain. Sa dalang benepisyo sa katawan, talaga namang ikaw ay mapapayes sa sibuyas. At sa benepisyong dulot ito, tiyak na hindi ka na maiiyak.